beloved Boss Mike Cervera. Eto na nga mga kababayan ko. Nako, Diyos ko, Sara Duterte, yari ka dito. Yari ka talaga. O, pasok! Tala nanguna naman sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte Na? ang umano'y pagiging corrupt kung saan Grabe. 51.5% ang sang-ayon. Na? Sinundan nito ng umano'y paninira ng bise, pagiging palamura. Kita nyo mga kababayan ko, parehas na parehas yung ginagawa natin dito. Di ba, Maring Shine? O, sa lahat ng mga bagong dating dyan, ha? Sino ba yun? Ann Amparo. Bagong subscriber daw. Mirashi, nandyan na rin, oh. Roberto Iscano. Naku, mga kababayan ko. Sabi din sa survey ng Pulse Asia, tumama rin, mga kababayan ko, kinukontra nila yung nauna, di ba nung mga nakaraan sinasabi nila lagapak daw si Pangulo sa survey. Pero bakit ngayon dito 51%, 51.5% ang naniniwala, na kurakot daw si Sara Duterte. Kurap, opo kurap, sangkot sa korupsyon. Pukin ng Tapos sasabihin nila, mataas daw ang rating. Kung dito palang lagpas na mga kababayan saka sa mga Pilipino, mga kababayan ko 51.5% na. Di ba? 51.5%? Oo. Ang mga naniniwala at ayaw kay Sara dahil nga dito corrupt daw, sangkot sa korupsyon. Grabe, no? Pinagpala, no? MBG Vlog, sabi nila yun. Ngayon mga kababayan, eto na. Grabe, no? Antindi mga kababayan ko, palamura, bastos, yan, wala pang nagagawa, kita nyo naman. Panay biyahe sa labas ng bansa, ayan, mga kababayan ng reklamo ng mga Pilipino. Grabe to. Hindi pa ho yan na mga kababayan naghaharap si Ramil Madriaga, ha? Hindi pa sila naghaharap na dalawa. Paano na kaya kapag ka nagbalitaktakan na? Di ba? Mirashi, Vicky Sadi, paano to? Kay Mura, nako, yari na. Oliver, yun na yun. Ay, Chang, paano to? Di ba? Liberty, Arcega, nako, mga kababayan, mukhang nadali tayo ng mga survey na yan. Di ba? Carol, Charo, Ilagan. Naku, Maria Inoue. Tina Sales, paano to? Paano ipapaliwanag ng mga DDS na naman to? Yan ang sinasabi ko. Sabi dito, bumawi ang survey company, twisted narrative ng DDS, abangan. Cherry Garcia, Rosa Agkang. Eto na ho mga kababayan ayan 51%. Mga kababayan ko, ang naniniwala na kurakot si Sara Duterte. 21% naninira, banta ng banta sa administrasyon. 5.4% palamura, bastos. Totoo lahat Wala pang nagagawa, 5.1%. Panay biyahe sa labas ng bansa, 4.5%. Mga kababayan ko, naku, balitang-balita to ngayon. Mga kababayan ko, sino ang taga Manila dyan? Totoo bang nagkagulo dyan na yung mga sabi ni Jan Sangkay, hindi ako naniniwala? Alin ba yun? Ngayon lang tumama ang tilag tatakaw, ti amuna. Wala! Agtakaw lang, tangagtakaw, ti okay ni nana. Anak ti Jables Garot. Diba? Arnold Lopez, paano mo na ngayon ipagtatanggol si Sara Duterte neto? Diba? Ikaw, Alicia Duran, pagtanggol mo nga to. Kasi siyempre mananahimik yung mga DDS dito. Hindi magsasalita yung mga yun, mga kababayan ko rito. Baka akala nyo, paano ito? Lagapak, mga kababayan, naniniwala ang higit
na mas nakakaraming Pilipino na kurakot, sangkot sa korupsyon, si Sara Duterte nyo. Oo, Rowena Miranda, hindi ka nagpakita sa SG. Nako, ewan ko sa'yo. Di ba? Oh, happy nga ako. Oh, nawala na yan si Paano mananalo ito? Mga kababayan, paano mananalo ito, Marilulaca, si Sara Duterte? Kung marami na, hindi pa dumarating ang bakbakan ng eleksyon, alam nyo naman, pag bakbakan na ng eleksyon, real talk natin yan. Manibrong na talaga ni Sara. Tatakaw garo, tatakaw. Kininana, nga babae, kababa, yan na. Di lang nagbabayin to, kininana. Naambunan daw ng maleta, sabi ni Maharlik. Sino? Si Sara? Winnie Dalisay, ano? Ay na, halang nga palapala, talaga nga, basibasak tarupa na. Di ba? Lunita, ano balita? Eto balita. Ay nako, yung mga DDS dito, hindi na alam kung ano gagawin nilang debunk. Himala, tumama ang... Siyempre. Pansin na sila eh. Ito ho yan, mga kababayan. Ipagkaisipin yung maigi. Pagkaisipin yung maigi. Nag-survey sila, mga kababayan ko, mataas daw ang rating ni Sara. So ngayon, kinokontra ba neto, mga kababayan? Paano sasang-ayon ang higit na Pilipino kung eto sinasabi nila ngayon, naniniwala at ayaw nila kay Sara dahil kurakot at sangkot? Grabe yun, mga kababayan ko, di ba? Roberto Escano, ikaw, magpaliwanag ka. Nung una, sinasabi nila, tiwala daw ang tao kay Sara. Paano pagtitiwalaan? Taas-taas na rating? Diba? Trust rating. Tiwala, mga kababayan, ang pinag-uusapan. Ang taas, ng puntos niya. Tapos ngayon, mga kababayan ko, naglabas sila. Eto naman, naniniwala ba ang taong bayan? Bakit ayaw? Ang tanong kasi, bakit ayaw ng taong bayan kay Sara? Kasi daw, sangkot sa korupsyon. Walastik, mga kababayan ko, ano? Pero may mangibabain na, bikisad di, okay na, simpang-ulan tayo nung makita tayo. Diba? Mua. Ay, nako, paano na ito? Ano to? Age sakam. Alangan naman, mga kababayan, dayain ko yan. Baka sabihin ng mga dides, gawa-gawa ko na naman. Lagi na lang ganun ang palusot naman na yan di ba? Sasabihin, gawa-gawa mo lang yan. Hindi naman ganyan. Putik na yan, Kita nyo, mga kababayan ko? Ibang klase talaga, mga kababayan, Oy! Sabi nga ni Tony Ninubla, 57% yata ang trust rating, pero yun yung sinasabi ko, paring Tony Ninubla. Malayo. Kung ang pagbabatayan natin ay yung lumabas na trust rating niya na 50 plus nga, Tapos eto 51%, yung mga naniniwala na may ayaw kay Sara dahil nga sangkot sa korupsyon at naniniwalang korap. Paano ngayon ito? Sino mananagot dito? Baka ako na naman ang managot. Putik na yan, Menandro Bernes, kano na biyak tinakaw na. Dati, tinatakaw na nga pamilya. Manipod ti tatay na, ang gana ti kaapo-apuan na. Trash rating. Okay na nalagay ito, ay, naapo.
Ano? Paano na mga DDS? Sniperin mo nga yung mga hayop na yan. Ano, Maria Emily Agustin. Grabe, no? Mga kababayan, no? Niloloko tayo talaga ng mga DDS. Sabi ko sa inyo eh. Oh, sabi ko sa inyo eh. Si Sara Duterte, mga kababayan, ibang klase talaga eh. Di ba? Ibang klase, mga kababayan. Oh, yan oh. Nanguna naman sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagiging corrupt Nako. kung saan 51.5% ang Ang laki, mga kababayan. Ang laki. Oo. Oh. sang-ayon. Sinundan nito ng umano'y paninira ng bise, pagiging palamura Nako. at bastos, kawalan ng nagawa at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa. Oh, Hakot Award, mga kababayan. Ella Balunun, oo. Hakot Award si Sara. Korupsyon, sangkot sa korupsyon, naninira, nagbabanta sa administrasyon, palamura, bastos, manjalteng, sumarampiting. Kinilala nga babae. Di ba? Ayan. Hinakot lahat. Ayun. Ayan corrupt, sangkot sa korupsyon. Naninira, nagbabanta sa administrasyon, palamura, bastos. Sumarampiting, gumarampingat. Di ba? Manjal tong sirit. Wala pang nagagawa, sadot, bados, okay din na. Panay biyahe sa labas ng bansa, awan na aramid na animal. Paano ito, mga kababayan ko? Excited ako na marinig yung paliwanag ng mga DDS dito. Ikaw talaga, Alicia Duran, pinapahawak mo ko. Gloria Smooth. Nako, ewan ko, mga kababayan. Kawawa gobyerno ngayon, sinisisi dahil walang emergency fund. Paanong hindi mauubos? Ninakaw nila lahat. Diba? Huwag niyo na ako dadaling kay Martin. Iniiwasan ko na nga kasi marami tayong nasasaktan. Diba? Ay, tiyang, gusto niyo talagang dalin dun eh, no? Maring Linda, the best president in history. Kumbawa, sniper, JC. Paano ito? Gumarampang. Perpetua, Peralta. Ito, kinina nga, babae. Awang baba yung nagigita, basta kwarta. Pagpaba ng tiraramidan da. Pagpaba ng permi, kininala. Nyapay. Sige, tuloy. Guwapong survey sa 1,000. Kininam. Tignan nyo, mga kababayan. Ano na? Viral na naman ako sa reels ko. Nagpe-fiesta na naman yung mga DDS, Alicia Duran, Sino yung mga nakapalo sa FB ko? Viral na naman yung ginawa kong reaction kaninang umaga. Naku, kusay-kusay da amin parang mga bulating na asin na naman doon sa in-upload ko. Tatatawa ako sa mga katwiran, mga kababayan ko. Paano ngayon ito, mga kababayan ko? Wala si Sara. 200 respondents mula February 27 hanggang March 2. Sabi, i-live mo sila, mabawasan sa nila. Ewan ko, Lassie, magandang gabi po. Nako, FB King ka na nga. Oo nga Uy, nag-testing lang ako doon, Alicia Duran, ano ka ba? Tato! Yung idol mo, Denver Narvasia, pagtanggol nyo naman to. Putik na yan, kung ako ang DDS, mga kababayan, sigurado nag-resign na ako. Marcita, kung ako DDS, nag-resign na ako.
Oo, Romel Dalayon, Dalayawuan, Ewan ko, bakit nananatili sila dyan, mga kababayan ko? Tingnan nyo, ito, baka sabihin nyo, ito, basahin natin, mga kababayan, Tanggalin na natin yan. Hindi, muna, Sabi dito, bakit? Naku po, ang sakit nito sa mga DDS, mga kababayan ko, Masakit ito. Sabi sa News 5, eto na, bakit walang tiwala kay BP Sara? Nangunguna sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagkakasangkot neto sa korupsyon ayon sa latest Pulse Asia survey. Isinagawa ang survey sa reason for trusting or distrusting the President and Vice President sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 individual mula Pebrero 27 hanggang Marso 2. Kita nyo, mga kababayan ko, mukhang ang survey, mga kababayan, perna. Grabe, no, mga kababayan ko, mangibabain. Ano pa kasunod, Boss Mike? Ayun na nga, ganun din, 51.5%. Ay, naku, viral ngayon. Viral ngayon ito, nabigyan ng maleta si Pangilinan. Talaga ba? Si Kiko? Grabe ka. Si Kiko ba? Uy, Arnold. Uy, pinklawan nyo na. Marijo. Uy, ang nagla-like pa lang daw 204. Maubo-ubo na ako rito sa kakasigaw ka sa inyo. Di pa kayo TV5 pang Sino? TV5. Si Manny B. Nestor, Nestor Limbo. Boss Mike, pabanggit naman ako. Ayan na! Shout out kay Nestor Limbo, Eloids. Sino pa? Max 8. Sino pa? Si Shine, paulit-ulit na lang. Si MVP nga yun, si MVP yun. Manny B. Pangilinan, yung ba'y tinutukoy mo? Diego Uy. Diego Uy! Irene Villanueva, paano na? Pagtanggol nyo naman si Sara, hayop na yan. Grabe, no? 51%. Dito naman. Ano yung nasa sinasabi rito? Sabi rito, nako, eto na. Sabi, News 5 uli. Walang tiwala kay BP Sara. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President. Mahigit sa kalahati? Nakuha nyo, mga kababayan ko, yung, ibig ko sabihin, yung nilalabas nila na trust rating daw ni Sara, abay 50+%. Pero dito, sa survey na ito, mahigit sa kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte sa umano'y korupsyon ayon sa latest Pulse Asia survey. Base sa resulta, 51.1% ang nagsasabing hindi sila nagtitiwala kay buday ninyo dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Ganyan yung mga taga Net 25 Ganyan magsalita ginagaya ko lang. Pumapangalawa naman. Sa mga rason. Eto ang matindi. Pangalawa, mga kababayan, sa rason ang pagbabanta nito sa mga tauhan ng administrasyon. Kita nyo? Ibang klase ito, mga kababayan, Habang pangatlo, nako, malupit ito. Malupit ito, mga kababayan ko. Eto, sa pangatlo tayo, Habang, nasan na ako? Nasan na? Yun, habang pangatlo, ang pagiging palamura at
meron pang dagdag at bastos ng vice-presidente. Grabe. Antindi ito, makatotohanan mga kababayan. Paano na ito? Oh, Nabik, paano na? Huwag kang mag-alala, safe si ano dito. Safe ngayon si Ninong Martin, ano. Yari, mga kababayan ko. Pero, eto na. Pero sa parehong survey, 12.8% ang nagsasabing may tiwala sila sa bise. O, kita nyo, 12%. May naawa, 12%. Sa kabuuan ng mga Pilipino, eto ho, ayon sa survey, 12% lang ang nagsasabi na may tiwala sila kay Buday Sara Duterte. Sa makatuwid, mga kababayan ko, parang sinasabi na ho dito na ang magiging boto ni Sara Duterte ay eto ho, yung 12% o 12.8% lang. Ayan o, napakaliwanag ho sa balita o. Sasabihin na ng mga DDS, diba? Mga banat nila, adik, bakla, silahis, gano'n. Putik na yung mga katwiran nyo. Tapos pag tinignan mo yung muka, mga kababayan, mas adik pa. Nako! Mas pangit pa kay Palito. Paano ngayon ito? Mga kababayan ko, mga kababayan, makinig ho kayo, ha? Paano ngayon nito nila sasagutin? Kasi ito hong balita na ito ay para na sinasabi na ng balita at ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay 12.8 lang ang nagtitiwala. Di ba'y kakaperanggo? Kung 12% lang, 12.8% lang ang nagtitiwala, di yan na lang yung boto niya at yan na lang ang natitira ng mga DDS. Kakapranggot, mga kababayan talaga mga DDS. Kakaperanggot. Marami tayo mga kababayan na matatalino, may laman ang ulo. Kakapranggot naman talaga yung mga nag-am at mga sumusulang ng tubig at kape. Kahit paano tayo, nag-breastfeed tayo at saka, nakainom tayo ng bona. Di ba, mga kababayan ko? Budol gaya, mga 55%. Kunada, wala! Yo, 55%! Nakuha nyo yung naratibo natin, mga kababayan ko? Na uunawaan ninyo? Ulitin ko. Kasi maraming DDS dito na nanonood. Kailangan ulit-ulit tayo. Sabi rito sa survey, kung 51 point, ano ba yun, Boss Mike? 51, 51.1, ang nagsasabing wala silang katiwa-tiwala sa pagmumukha ni Sarang malapad at makapal. Ayan 51.1. Kailangan ulit-ulitin natin to. Johnny Payson, 51%, 51.1, sayang yung 1. 51.1% ang mga hindi nagtitiwala sa vice-presidente. Di ba? Hayop ka, Arnold Lopez. Paano ko bibisayain dyan? Sa reels mo, Sir Mark, lagi kita pinapanood. Uy, thank you. Viral na lagi ako. Viral ako lagi. Pinanggigigilan ako ng mga DDS. Pakitranslate sa Bisaya at Ilocano, Boss Mike. Ite ko na ito'y balita nga naggapo. Iti News 5. Nagado ka ite nagado ite mangrurod.
Mabwisit. Oh, di ba? Manggura kini Sara Duterte. 51.1 ka, no? Oh, ha? Oo. Sa mga Bisaya naman, ang sabi, ayan, ha? 51%. Ano ba yung sa Bisaya? Grabe, no? Pakibisaya nga to! Ewan ko. Ngayon, kung ikukumpara natin, ha? Ay, sabi rito sa ibaba, pero, ito yung pero eh. Pero sa parehong survey, 12.8% ang nagsasabing, may tiwala sila kay Sara Duterte. Kasama na dyan sila Maharlika. Loko-loko ka eh. Distress mo ko eh. Kasama na sila Maharlika. Kasama na sila Banatbay. Kasama na yung Bingot na may kaso. Kasama na yung mga DDS. Kasama na dyan yung mga trolls. Kasama na dyan yung makina nila. Di ba? 55%. Ano na? Sabi rito, Duterte pa rin siya. Kahit niloloko na rin siya. Ewan ko sa'yo, Lani Royston. Paano? Tessie Buenape. Aldungin. Wala na. Awan na bating. Nagbasitang. Kastan. Diba? Kastan ni. Nyapay nga namaunda. Awan namaun na ni Saran, maabak tulat ta. Di ba? Ay, ang gapula. Ang gapulay atilak ed Sara. Ay, grabe. Si katutan ni. Ngayon, mga kababayan ko, bilang pagiging parehas naman, bilang parehas naman, dito, tandaan nyo lang ito mga kababayan ko yung numero na yan. Bilang parehas, titignan naman natin yung mga galit at walang tiwala kay Pangulo kung ilang porsyento. Tama, mali, mga kababayan ko. Tama? Dapat tignan natin para maging balansi tayo. Sasabihin naman, bakit di mo pinakita yung survey kaya BBM? Nasira. Mag-calculator. Ito, sabi naman kay Pangulong Bongbong Marcos, ito na! Survey ang mga ito na mga kababayan ko walang tiwala. Ayan na Tandaan niyo yung kanina Pasok. Sinagot sa isang survey ang mga pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon sa Pulse Asia, lumabas na ito na! Kay Pangulong Bongbong Marcos? distrust ang publiko kay Pangulong Marcos dahil ito mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan, walang napapanagot sa korupsyon, 16%. Kita nyo? Napansin nyo, wag na ho yun. Ibangga natin kasi ang bababa ng numero Ibangga natin yung sa ibaba. Napansin nyo ho? Sangkot sa korupsyon, ang naniniwala, 12%! Tao ka mo Nakuha nyo? Ayan, yung 12% ang tignan nyo. Wala yan, mabababa yan. Walang mananagot sa korupsyon, mababa lang. Hindi tumutupad sa pangako, mababa lang. Walang nagawa, mababa lang din. Fake news pa, yung mga nalito. Kung inyong mapapansin, dito na lang, Dito tayo. Yung mga numero, sige, isama na natin yung walang napapanagot na korupsyon. Hindi nyo ba napapansin? Ano ang napapansin ninyo? Patalasan ng mata. Ano ang napansin nyo? Ito, ilan? 16 o 12 to 16%. Mga kababayan ko. Pansinin nyo rin, rito, ayan, Tignan nyo, mga kababayan.
Oh, tingnan nyo, mga kababayan ko. Hindi, dito. Tingnan nyo, dito. Oh, yan, dito. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Ha? Pero, sa parehong survey, 12.8% ang nagsasabing may tiwala sila kay Vice Presidente Buday. Ano ang ibig ko sabihin dito? Sila rin yung mga may nasasabi kay Pangulo. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nakuha nyo? Ayan o, 12.8%. Ibig sabihin, mga kababayan ko, kung 12.8% ang nagsasabing may tiwala sila, edi sila rin to. Oh, sila rin to. Ayan o. Distrust ang publiko. Oh, kita nyo? Oh, sila rin yan, mga kababayan. Nadagdagan lang ng ilang porsyento na mga nauutupan nila sa makatuwid. Yung mga hindi nagtitiwala kay Pangulo ay siya rin po yung mga nagtitiwala kay Sara Duterte na 12.8%. Nakuha niyo yung logic, mga kababayan? Ha? Nakuha niyo ba yung logic ko? Nakuha niyo ba yung pag-analisa ko rito? Press 1 naman dyan pagka nakuha niyo. Press 1 naman. Oh, press 1, mga kababayan. Napakaliwanag ng paliwanag ko. Si Sara Duterte, hindi niya kayang unawain yan, mga kababayan ko. Pero tayo, mga kababayan, dahil malawak ang ating pang-unawa, unawang-unawa natin, oh. 12% na lang ang mga DDS. Ha? 12% na lang yung mga DDS. Naku, ulitin ko para kay Mary Jo. Hindi daw na-gets. Di ko gets, Boss Mike. Naawa ako sa DDS. Naku, paliwanag nyo nga kay Mary Jo para hindi na natin ulitin. Siguro yung marami ho nakaget sa inyo, no? Yun po yung napansin ko na halos malapit lang sa mga mga dito, oh. Ha, di ba? Oh, mangit dan Oh, so paano? Maliwanag na ho yan, ha? Mahaba na yung oras na binigay natin diyan. Oh, hindi tayo makakarami. Hindi na tayo makakarami, mga kababayan. Gets na gets, ha? Oh, very good. Tama, ha? Tama tayo, ha? Tama. Antayin na lang natin yung mga DDS kung paano nila gagawan ng paraan para mailusot na naman at sabihin nila si Sara Duterteng loka-loka. Bistado na ho, mga kababayan ko, eh. Oo. Bistado na ang mga DDS sa kanilang mga propaganda. Di ba? Oh, wala na, awanan, kaapoy na. Our beloved Boss Mike Cervera.